action drama dahil magastos, tapos ito period film pa, dagdag gastos. Ikaw bilang isang matagal-tagal na sa industriya, ano ang hope mo para sa action films? At yung vision ba na yun, may na-contribute itong Manila's Finest? Sorry, you were saying action films? Yes. Well, I'll be very frank that this film is actually a human drama. Hindi ko siya masabing action films. It has some action scenes, ano. So, but at its core, it's human drama that is set against the backdrop of a very significant events, no. So, merong history siya, but yung main story is fiction, no. So, sorry, part of your question is you were asking if Yung how vision mo I para, feel. yung kumbaga yung maibalik, yung may mga action sa pelikula. Yung very sparse na action scenes namin, it was an interesting experience sa akin kasi hindi naman ako known for action. Despite the fact, way back, gumawa ako ng Macario Sakay movie na had a lot of action. Pero for some reason, I never considered myself, an expert on that. And most of my films are more dramatic. But of recent years, yeah, nakita natin maraming talagang mahangaan natin na producers, directors who are bringing back the genre, no? Of course, two of my good friends, sila Direk Eric Mati, sila ano ba yung mga recent na lumabas, nagsusunod-sunod mga action films eh. So, in fact, si Direk Eric may lalabas na series, no? So, parang exciting yung part na yun. Ako, I never imagined, ang hirap ng action eh. It's very, very precise ang pag-shoot niyan, ang pag-direct niyan. No? So ako, inaamin ko, I'm probably not really an action director, but I could handle it. I've done it before. So it's an exciting genre na nabubuhay ulit. No? So sana marami pang gumawa. No? Although, yun, sinasabi ko lang na hindi ko ma-describe na action film to, but it has essential action scenes, just enough to tell the story. Thank you. Thank you, Pep.ph. Yes, maraming salamat po, Sir Jerry Oleo. Thank you so much once again, Sir Jerry Oleo. And now, we're ready for our next question. Hi, good evening. My name is Neil from Tepo. Yeah, my question is for Ashton. Ma'am, good evening. Hello po. I understand this is your MML debut, so Ay. how does it feel to step into a film of this magnitude? And what does it mean to you personally? Ano po ulitin yung last part? Ulit What daw po, does it sir. mean to you personally, ma'am, to be part of this film na ganito kalaki? And with all these Syempre, prestigious actors. overwhelming po para sa akin kasi bukod sa, this is my first movie po outside Viva and first movie ko po dito na MMFF. Kaya sobrang thankful po ako and sobrang exciting journey to kasi marami rin po ako natutunan, hindi lang sa pelikula kundi sa mga tao na kasama ko po sa work. And sobrang blessing lang din na na-feel ko na hindi nila pina-feel sa akin na parang baguhan lang din ako dito. Kaya, yes, thank you po. Thank you, ma'am. That's all. Thank you po. Next question po tayo. Hi, good evening. My question is for Papa P, syempre. First, congratulations, Papa P. Parang suki ka na ng MMFF. From a serial killer na priest, ngayon isa kang mabuting pulis. So, Papa P, ang question ko ngayon, comparing the crimes in the settings of 1960s, tama ba? Sa mga nangyayaring crimes ngayon, ikaw ba, kung ikaw ang tatanungin, personally, pabor ka ng ibalik ang death penalty?
Grabe naman yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabigat Oh, ba? wow. Baka grabe si Ate Johnny. Hirap naman sagutin nun. Kaya nga ako nag-artista eh. Paano ba sagutin yun? It's hard. Sa siguro kung gaano yung kalaki yung crime, kasalanan. Let the people in position judge, or parang ang hirap eh. It's a crime against humanity. Kailangan may karampatang penalty yun na pareho lang, di ba? An eye for an eye, tooth for a tooth. Biblically, ganun din yan, di ba? But in the recent times, hindi ko alam kung paano dapat natin na takutin pa yung tao na huwag gumawa na masama to avoid that. But, I think there should really come a time na may magkaroon ng takot ang tao. So, if that would have to come to that, we'll just abide by it. Personally, wala naman akong take kung ano talaga yung desisyon ko, ano makakaganda para sa mga tao. Ayan, gusto daw lang yung tawa mo. Yung second question ka, Papa P, playing the role of a policeman, ikaw ba in real life, meron ka rin bang mga kinatatakutan pa? O tulad ng role mo ay isa kang matibay at palamang tao? Meron ako mga kinakatakutang tao. Not necessarily tao. Ano yung mga biggest fear mo? In what sense? Sa buhay, ano ba yung mga... Siguro yung yung political unrest, yung nangyayari sa paligid natin. If I just, siguro, if I may quote, when Ken and I did an interview, we were shown these clippings back in the 60s, how there was a lot of riots, and fast forward to now, it's still happening. And mas nagkakaroon pa ng mas malaking pag-aalsa yung mga tao. It's getting worse. And I think kailangan talaga magkaroon ng step, not just amongst us, but sa government. It's really the system. Bottom line naman dito yung sistema, yung problema natin. Yun ang kinakatakot ako na magkaroon ng walang accountability, sa bansa natin, especially sa society natin. Okay ba yung lahat? So, Papa P for the next election. Pwedeng isang bonus question na lang kay Enrique Hills. Since, Enrique, ngayon ka lang uli magbabalik pelikula. Yes po? Ngayon ka lang uli magbabalik pelikula. Nanibago ka ba? May mga... paano mo pinaghandaan yung role mo? Since first time mo rin gaganap na policeman. Before, nakatali ka sa Love Team di ba? Yes, So ma'am. ngayon, panibagong challenge sa'yo, playing the role of a policeman. Paano mo pinaghandaan yan? And to think na yung dream actor mo pa na makasama, si Papa P yung kasama. Wow! Yeah, actually last year po nasa MMFF ako, but medyo malayo po sa drama. So I did comedy first and then horror. So ngayon lang po ulit ako gagawa ng drama ulit. But it was actually fairly easy. Of course, working with Piolo and all my co-stars here. It's so easy to feed from them, and I felt very comfortable on set. So it just felt like, like how we used to do it back in the day. So I'm very thankful for them. They made it really easy for me. And of course, Direk as well, and Direk Bombs as well. So yeah, it was fairly easy. Didn't really have a hard time. Thank you. I think we're ready for the next question. Okay. Hi, good evening. Eugene Assis of People's Journal. My first question is for Asti. Kasi yung kanina parang nabitin lang kami doon sa tanong. Alam mo, congrats. You're one of today's most promising actresses of this generation. Anyway, you've worked with some of the most, yung mga huhusay na actors talaga. Ano yung nakukuha mo at saka yung mga challenges na nakukuha mo rin working with these people? Syempre po, yung challenge ko po talaga, yung labanan yung kaba at yung mga boses sa utak ko. Pero buti na lang po, si Sir Piolo, pinaramdam niya po sa akin na okay lang magkamali.
Di ba? Ang dami ko beses nagkamali, pero hindi ko po na-feel sa kanila na parang, ulit na naman, ganyan. Kasi before po kami mag-take, kinakabahan na po talaga ako. And sobrang thankful po talaga ako sa kanila kasi every time na magkakamali ako or every time na malilito ako, hindi nila dinagdagan yung pressure na naramdaman ko and mas naging comfortable po ako and mas na-enjoy ko lang yung scene and alam niyo po yun, mas nandun ako sa scene na yun and nakatulong po sa akin yun. Okay, thank you. Congrats ulit. Thank you so much po. Okay. Anyway, my second question is for Mr. Joey Marquez. Mga bago to sa eksena, si Mr. Joey Marquez. Okay. No comment. Anyway, Chong, kilala ka rin bilang isang komedyante. Pero pagka ang karakter mo medyo seryoso, ang galing mo rin. Saan ka humuhugot ng husay? Sa totoo lang, kami lang ni Ariel ang pinakabata rito. Pero ang totoo niyan, basta damdamin mo lang kung ano binigay sa yung pagkakataon, pag-isip mo lang mabuti, at ipakita mo na hindi sila nagkamali sa pagpili siya para gumanap sa isang pelikula. Yun lang naman ang doon eh. Kaya maging komedyante ka man, action star ka, dramatic ka, lahat ng yan makakayanan pagka may passion ka sa art natin. Pero walang hugot yan sa mga real life experiences. Minsan meron, minsan wala. Meron din. Malaking tulong din yung hugot na pinagkaraanan namin eh. Kumukha sa pelikulang to, inabutan ko yung irang yun eh. Kaya sabi ko, napakaswerte ko dahil napasama ako rito. Dahil naalala ko yung mga panahon ng mga nangyayari nung araw na pwede natin ipakita sa tao. Paano mo para i-differentiate yung role mo sa On the Job at saka dito sa Manila's Finest? Ang pagkakaiba nito, siguro to sa hindi ako masyadong ika nga icebreaker ako dito eh. Kumbaga may mga panahon na seryosong usapan para maisap ang usapan. Medyo papasukan ko ng konting pagpapatawa. Parang icebreaker ako dito. Yun ang pagkakaiba nito. Hindi ka mga sa OTJ, talagang direktang serious na action ang ginagawa. Okay, maraming salamat po, Mayor.